Hinikayat ng ilang eksperto ang mga Pilipino na magbantay at maging aktibo kaugnay sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, may isang katanungan ngayon. Paano naman umano ang pagboto ng isang senador na hindi makaharap sa Senado? Alamin niyan sa report ni Elijah Canlas. Iba't iba ang pananaw ng mga legal authorities patungkol sa posibleng online voting at paglalagay ng teleconference para sa paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mainit na pinag-uusapan kung papayagan ito ng Senado, lalo na sa mga senator judge na hindi makasisipot sa trial. Ayon kay Attorney Adonis V. Gabriel ng San Beda University College of Law, may resolusyon na isinusulong upang pahintulutan ng online voting. Dagdag pa niya, isang internal rule ang botohan kaya ang Senado lamang ang may kapangyarihang magdesisyon ukol sa modality ng gagawing pagdinig. Base po sa mga media reports, meron pong resolution na inihain sa Senado na i-allow ang online voting or participation sa impeachment trial. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So, since ito ay isang internal rule, ang magdidesisyon po kung pwede o hindi ay ang Senado. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing or online. Pero para kay Attorney Paulo Tomase ng University of the Philippines College of Law, hindi kailanman naging option ang remote participation sa mga nagdaang impeachment. Binigyang diin niya na hindi lamang issue ng attendance at pagboto ang dapat tignan sa prosesong ito, kundi maging ang kapasidad na humarap, magsiyasat at magtanong sa nasasakdal. Yung practice ng Senado in the past does not allow for online participation, remote participation in impeachment. So again, titingin tayo sa kasaysayan ng impeachment. I think during the first impeachment kay President Estrada, may sakit si Senator Barbers. So hindi siya nakaka-participate doon sa proceedings. Walang expectation na pwede siyang bumoto. In that sense, importante sa Senado, hindi lang yung internal rules niya, pati yung president niya, the congressional president. Baka maging ground siya to say na iba tong klase ng proceeding na to. Hindi to normal legislative process. High power siya ng Senate, baka dapat mas exacting tayo dun sa attendance. Nanumpa na ang mga senator judge nitong nagdaang Lunes, kung saan tanging si Senator Ronald Bato de la Rosa ang wala sa nasabing seremonya. Ayon kay Attorney Maria Soledad de Riquito Mawis, chairperson ng Philippine Association of Law Schools, nakasaad sa batas na dapat ihayag muna ng senador ang kanyang kinaroroonan bago maging valid ang online participation nito. Ibig sabihin, dapat malinaw kung nasaan siya habang isinasagawa ang pagdinig at limitado lamang ito sa teritoryo ng Pilipinas. Dapat sabihin niya kung nasaan siya. So ang katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya pwedeng sabihin, secret, hindi niya pwedeng sabihin niya kasi kailangan na nasa territory ho eh. Palaisipan din sa ngayon kung magre-reflect ba ang majority-minority divide sa actual vote sa impeachment. Meron akong faith in how past impeachments, yung initial minority-majority divide, hindi yun yung lumalabas na verdict in the last vote. Even in the second envelope vote, hindi yun yung majority-minority nung nagsimula yung impeachment trial. Kasi, once nandiyan yung ebidensya, mahirap na hindian yung katotohanan. Hinimok din ni Attorney Mawis ang aktibong pakikilahok ng publiko bilang isang mahalagang bahagi ng pagdedesisyon ng mga uupong senator judge. Malaki rin aniya ang parte ng media sa paghubog ng isang lipunang may kritikal na pagtanaw sa usapin ng bansa. Kasi depende sa binabasa mo kung ano yung katotohanan. Kaya minsan yung katotohanan depende sa sumulat. Kaya malaking bagay din na magkaroon talaga ng TV, mapanood natin, tayo mismo ang humusga kung anong nangyayari. Hindi lang yung, sige babasahin ko na lang. Kasi minsan nakakatakot magbasa dahil depende sa sumusulat kung anong gusto niyang ipalitaw. Walang kasiguraduhan kung tatagal ang paglilitis, ngunit tiwala ang mga eksperto na gagawin ng mga senador ang kanilang tungkulin ayon sa ebidensya. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.